Isang vendor ng ballpen sa gilid ng eskwela ang araw-araw na iniwasan, tiniting ng pabigat at istorbo. Hindi alam ng mga estudyanteng umiwas sa kanya na darating ang araw na lahat sila ay magkakarerahan pabalik sa kanya dahil sa oras na kailangan ng pirma sa pinakamahalagang kontrata ng buhay nila. Tanging mga ballpen niya lang ang gagana. Araw ng enrollment sa Santa Aurelia Senior High School. Maingay, magulo, siksikan. May nag-aabot ng requirements, may nagbabayad sa cashier, may nakapila para sa ID picture. Sa labas ng main gate, sa mismong gilid ng pader, nakatayo si Gio, 17 taong gulang, nakaasol na t-shirt na may bahid na ng luma at pawis. Sa kamay niya, isang kahon na karton na may sulat sa harap. Ballpens, 10 piso. Kilala siya ng karamihan bilang ballpen boy. Hindi dahil close sila, kundi dahil iyon lang ang lagi nilang nakikita sa kanya. Lumang kahon, nakayukong gulo, mahinhing boses. Ballpen po, 10 lang. May black, may blue, may red. Paulit-ulit niyang sabi habang dumaraan ng mga estudyante. Pero karamihan, umiwas lang. Uy, ayan na naman yung vendor, bulong ng isang dalaga na nakaberdeng t-shirt. Diyan ka sa kabila dumaan, baka pilitin ka na namang bumili. Sa Shopee na lang ako bumibili, mas mura pa. Sagot ng katabi niyang nakadilaw, sabay irap kay Gio. Sanay na si Gio sa mga tingin yon, pero hindi ibig sabihin hindi na masakit. Bawat iwas, bawat pagtaas ng kilay, parang maliit na tusok sa puso niya. Hinahabol niya ang hininga, pero pinipilit ang ngiti. Hindi niya kayang umuwi nang walang benta. Sa bawat ballpen na mabebenta, may dagdag silang bigas sa hapag. May dagdag na pampiso sa gamot ng nakaratay na tatay sa bahay. Anak, hindi kita pinilit magbenta, sabi ng ama niya kagabi habang umuubo sa lumang kama. Pwede ka nang huminto, mag-aral ka na lang. Pa, sagot ni Gio, inaayos ang kahon ng ballpen. Sa susunod na pasokan pa kung makakabalik sa school, kailangan muna nating bayaran yung utang kay Aling Cora sa butika. Huwag kayong mag-alala, hindi naman mabigat tong kahon. Kakayanin ko. Hindi na nakasagot ang tatay niya. Tumingin na lang sa lumang frame ng graduation picture. Gio, nasa likod, nakangiti, hawak ang medal na with honors. Iyon ang panahong buo pa ang pamilya, bago nagkasakit si Papa, bago naubos ang ipon, bago kinailangan ni Gio na huminto sa pag-aaral at magbenta sa labas ng dating school niya. Kawawa naman yung ballpen boy na yan. Minsan bulong ng ilang teachers. Top student yan dati natin, nakastop na raw. Pero karamihan sa mga estudyante, hindi alam ang buong kwento. Ang alam lang nila, may vendor sa gate, at sa panahong sanay na ang lahat na tumingin sa cellphone, hindi na nila nakikita ang mga mukhang tulad ni Gio. Isang hapon, habang papauwi na ang mga estudyante, napadaan si Gio sa grupo ng mga senior na nakapula, dilaw at berdeng t-shirt. Sila ang officers ng Supreme Student Government, sina Carla, Janus at Mika. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na Youth Innovation Camp kung saan pipili ng 3 scholar ang isang malaking foundation. Kailangan lang nilang maayos lahat ng requirements, kasama na ang Memorandum of Agreement na pipirmahan ng 3 napiling estudyante, ng principal at ng foundation representative sa mismong araw ng camp. Pag nagkataon ito na yun na, sabi ni Carla, full scholarship hanggang college, plus allowance, wala nang problema sa tuition. Sa akin na yan, sagot ni Janus, may kayabangan. Valedictorian tayo, remember? Malay nyo, biro ni Mika. Si Gio pala ang tunay na valedictorian kundi lang siya na-stop. Sabay-sabay silang tumingin kay Gio na nakatayong malapit, inaayos ang kahon ng ballpen. Imbes na makipagkamay o kamustahin, napailing lang si Janus. Ang layo na niya. Dati kaklase natin yan, ngayon vendor na lang sa gate. Yung lang na salita mo, Janus, nakakairita, sabi ni Mika, pero mahina lang, hindi sapat na kumontra ng todo. Lumipas ang mga araw, mas lalong uminit ang preparasyon para sa camp. Nakadikit sa bulletin board ang pangalan ng 3 napili, si Janus, si Carla at si Micah. Lahat excited, lahat nag-iipon ng mga requirements. Si Gio nakatingin lang mula sa labas, kapit sa rehas. Hindi na siya parte ng eskwela, pero parang lagi pa rin siyang nakakulong sa paligid nito. Ballpen po, 10 lang. Sambit niya lalo na tuwing dismissal, umaasa na may bibili sa sobrang excitement ng mga estudyante sa camp.
Dumating ang araw ng Youth Innovation Camp. Sa malaking function hall sa loob ng campus, naroon ang representative ng foundation, si Mr. Ethan Cruz, isang batang CEO na galing din sa public school dati. May dala siyang maletang puno ng dokumento. Kailangan nilang pirmahan ng scholarship contracts bago matapos ang araw. Kung hindi, mapupunta ang slot sa ibang school. Principal, ready na po ba ang mga scholars nyo? Tanong ni Mr. Cruz. Oo naman, sagot ni Principal Domingo, proud na proud. Sina Janus, Carla at Micah, top 3 ng batch, hindi kayo magsisisi. Sa labas, suot ang pinakabagong uniform, kabadong nag-aantay ang tatlo. May hawak silang kanya-kanyang folder ng requirements, birth certificate, report card, recommendation letter. Hinihintay na lang ang tawag para sa pirmahan. Sa may gate, naroon pa rin si Gio, hawak ang kahon ng ballpen. Hindi niya alam ang detalye ng camp, ang alam lang niya, parang may malaking okasyon. Mas maaga siyang pumarada, umaasa na may titingin man lang sa paninda niya. Habang naglalakad papasok sina Janus, Carl at Micah, umatras si Gio para hindi makaabala. Good luck, mahina niyang sabi pero hindi iyon narinig ng tatlo. Uy, ballpen boy! Sabay hinto ni Janus, biglang parabang may naalala. May blue ka ba na ballpen? Yung medyo maayos ang itsura, pampirma sa kontrata daw. Meron, sagot ni Gio, agad na tila bang nabuhayan. Naka-promo mo 3 piraso. Uy, hindi, joke lang, putol ni Janus, sabay tawa. Talaga, paano mo ipinagmamalaki ang ballpen mo kung wala ka pa na pinapatunayan? Napahiya si Janus pero bago pa man makasagot, natawagan na siya ng guidance counselor. Scholars, dali na, magsisimula na ang orientation. Iniwan nila si Gio sa gilid, nakangiti pero halatang nasaktan. Muli niyang inayos ang kahon. Okay lang Gio, hindi mo kailangan bumili sila para patunayan na may halaga ka. Sa loob ng hall, nagsimula ang programa. May inspirational talk si Mr. Cruz. May presentasyon ng mga scholars. Pagkatapos ng mahabang diskusyon tungkol sa pangarap at responsibilidad, dumating na ang pinakaimportanteng parte, ang pirmahan ng kontrata. Ladies and gentlemen, announced ni Principal Domingo, we will now proceed to the signing of the scholarship agreement. Umupo ang 3 scholars sa harap. Inilabas ni Mr. Cruz ang makapal na set ng dokumento, nilatag sa mesa. Pinirmahan muna niya, saka inalok kay Principal Domingo. Sir, can you please sign here? Sabi ni Mr. Cruz nakangiti. Nung pakakainangan niya ng kanyang ballpen, isang mamahaling fountain pen, biglang nagloko. Tumulo ang tinta tapos ayaw na magsulat. Ay, nagsimangot si Principal. Ano ba to? Tinry niya sa scratch paper. Wala. Tinry na sa ibang anggulo. Wala pa rin. Sir, gamit niyo na tong ballpen ko. Sabay abot ng guidance counselor ng isa pa. Nung subukan din ito, ayaw ding magsulat. Tuyong-tuyo pala. Sunod nag-abot ng pen si Janus, yung ipinagmamalaki niyang Parker. Pagkakambyaso niya sa papel, gumuhit ng isang iglap pero biglang naputol ang dulo. Umapaw ang tinta at tumalsik sa gilid ng kontrata. Sir, sorry po. Kaba ni Janus. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Napakamot ng ulo si Principal. Nako, wag mong sasabihing isa-isang titirik lahat ng ballpen ngayon. Natatawa pa sana ang mga tao, pero nang matandaan ni Mr. Cruz ang oras, nanlaki ang mata niya. Principal, pasensya na, sabi niya, seryoso na. May flight pa po ako mamayang gabi. Kailangan matapos ang pirmahan in the next 30 minutes. Kailangan ko maisubmit sa board bago mag-cut off sa system. Kung hindi, mauurong ang release ng scholarship. Baka mapunta pa sa ibang school. Meron pa ba kayong maayos na ballpen? Nagtinginan ng mga teachers. May naghalungkat sa bag, may nag-check sa bulsa. Yung ibang ballpen, tuyo. Yung iba, nawawala ang takip. Puro promotional pen na halos wala ng tinta. Habang tumatagal, tumindi ang kaba ng 3 scholars. Sir, baka pwedeng bukas na lang ang pirmahan? Tanong ni Carla, halatang naiiyak. Umiling si Mr. Cruz, mabigat ang loob. Hindi na po pwede. May nakaschedule ng ibang school bukas. Sa labas, sa may pintuan ng hall, palakad-lakad na si Micah, hindi makapakali. Hindi ako makapapayagan na mawala lang to dahil lang sa ballpen, bulong niya. Sa paglingon niya, napansin niya si Gio na nakasilip mula sa bintana. Hawak pa rin ang kahon niyang karton. Biglang kumislap ang isip niya.
Wait, sabi niya sa mga kasama. Nandito lang pala sa labas ang sagot natin. Wala nang paligoy-ligoy, tumakbo si Micah palabas ng hall. Gio, tawag niya. Kailangan ka namin ngayon na. Naggulat si Gio. Ha? Bakit? Bawal akong pumasok dyan, pang students lang yan. Mas kailangan ka sa loob kaysa sa sino mang naiingay rito sa labas, sagot ni Micah. Hinihingal sa pagmamadali? Wala kaming ballpen, as in lahat patay na. Pero kung walang pirma, goodbye scholarship? Pwede ka bang magpahiram? Kahit isa lang, pero dapat gumagana ha? Napangiti si Gio, halong tuwa at tensyon. Ate, lahat ng binebenta ko tinetest ko muna sa papel sa bahay. Sobrang ayos niyan. Pero hindi ako student, papasukin ba ako? Tiwala ka sa akin, sagot ni Micah sabay hawak sa braso niya. Kung may karapatang pumasok dito, ikaw yon. Sa loob, halos magkakandara pa na si principal at ang iba pang teachers. Nag-aalala kay Mr. Cruz. Pagpasok ni na Micah at Gio, napalingon ng lahat. May ilan pang mapanghusgang sumangot. Bakit may vendor dito? Pero hindi na tumigil si Micah. Sir, ito po, ballpens. Galing kay Gio, yung vendor sa labas ng gate. Gumagana po lahat yan, promise. Nagkatinginan sina Mr. Cruz at Principal Domingo. Dala-dala ni Gio ang kahon niyang kahabon papuno. May kaba sa mata niya, pero matatag ang tindig niya. Good afternoon po. Pasensya na po kung makikigulo. Sinabi po ni Micah na kailangan niyo raw po ng ballpen. Lumapit si Mr. Cruz, kumuha ng isa, sinubukan sa scratch paper. Tumakbo agad ang tinta. Malinis, pantay. Kumuha pa siya ng isa, sunod pa. Lahat ayos. Perfect, nakangiting na sabi ni Mr. Cruz. Young man, niligtas mo ang araw namin. Isa-isang kinuha ng mga teachers ang ballpen mula sa kahon. Sa wakas, nagawa na ni Principal Domingo na pirmahan ng kontrata. Kasunod na rin ang 3 scholars. Habang pinapanood ni Gio, parang pinipirmahan din nila ang kanya-kanyang pangarap. Pagkatapos ng pirmahan, lumapit si Principal kay Gio. Anak, bungad niya, maihiya sa boses. Hindi pa kita kilala. Ikaw si Gio Ramirez, di ba? Former top student natin noong grade 10? Tumango si Gio, nakayoko. Opo sir, kaso kinailangan ko pong tumigil. Huling balita ko nga, nag-stop ka dahil sa sakit ng tatay mo. Sabi ni Principal, bakit hindi ka bumalik? May mga programs tayo para sa working students. Bago pa man makasagot si Gio, sumabat si Mr. Cruz. Working student? Tanong niya interesado. Anong year na sana siya ngayon? Dapat grade 12 na po sir, sagot ni Principal. Pero 2 taon na siyang out of school youth. Dito pa rin sa paligid umiikot. Tinitignan ni Mr. Cruz si Gio. Alam mo bang dati, vendor lang din ako ng ballpen sa labas ng school? Biglang sabi nito, ikinagulat ng lahat. Sintanda mo ako nang naglalako ako sa palengke. At isang araw, may taong nagtiwala sa akin. Bumili ng buong kahon. Yun ang nagsimula ng maliit kong negosyo. Ngayon, may maliit na kumpanya na ako. Kaya siguro wala nang aksidente na ikaw ang nagligtas sa amin ngayon. Halos hindi makapagsalita si Gio. Sir, ako lang naman po, nagbebenta lang po. No, umiling si Mr. Cruz. Nakangiti. Hindi ka lang vendor. Isa kang negosyante na may puso at isang estudyanteng pansamantala lang napahinto. Humarap siya kay Principal Domingo. Sir, may proposal po ako. Kung papayagan kayo, gusto kong idagdag si Gio bilang special scholar. Ako na po ang sasagot sa school fees niya hanggang makatapos ng senior high. Kapalit, siya ang maging official ballpen supplier ng foundation sa lahat ng school events dito sa Santa Aurelia. Sabay-sabay na napasingaw sa gulat at tuwa ang mga nandun. Ang 3 scholars, halos maiyak sa saya para sa kanya. Si Janos na kanina lang ay naloloko sa kanya. Ngayon ay unang lumapit, nakikiusap. Pre, Gio, sorry ha. Kanina lang pinagtawanan ko yung paninda mo. Hindi ko na uulitin yun. Baka pwedeng ako na ang unang bumili sa'yo ng isang box para sa mga kaklase namin. Libre ko na sa kanila. Napahalakhak ang iba, pero hindi sa pangaasar, kundi sa tuwa. Tumawa rin si Gio sa wakas. Sige, sagot niya. Pero may discount ka para makasabay ka sa pag-supply.
Kinabukasan, nakabalik si Gio sa loob ng Santa Aurelia. Hindi na bilang batang nakatingin sa labas, kundi bilang opisyal na estudyante at partner ng school. Sa bawat classroom, may nakastaple na maliit na poster. Official ballpen, Gio's Pens, suporta sa isang dating vendor na ngayon ay scholar. Ang mga estudyanteng dati umiwas, ngayon unang pumipila sa kanya, hindi lang para bumili, kundi para mag-sorry at magpakilala. Pre, dati hindi kita pinapansin. Ngayon ikaw na idol namin. Hindi ko naman kailangan ng idol-idol. Ang kailangan ko, respeto lang. Ang saya lang isipin na nagbago kayo. Pag uwi niya sa bahay, dalang enrollment form at scholarship certificate, halos hindi makapaniwala ang tatay niya. Anak, luha ang sabi nito. Akala ko, wala ka nang balak bumalik sa school. Pa, sagot niya, hinawakan ng kamay nito. Kailangan ko pong bumalik. Ang dami pa natin kontratang kailangang pirmahan sa buhay. Hindi lang yun nasa papel, kundi yung pangako ko sa inyo. Ito na yung ballpen na gagamitin para doon. Ang kwento ni Gio ay paalala sa atin na minsan, yung taong iniwasan natin sa gilid, vendor, tindero, taga-benta, sila pala ang magiging susi sa mga sandaling akala natin hindi na maliligtas. Isa siyang paalala na walang maliit na trabaho, walang maliit na taong dapat maliitin. Dahil sa bandang huli, lahat tayo may kanya-kanyang kontrata sa buhay na kailangang pirmahan at baka ang kailanganin natin sa oras na yon ay simpleng ballpen na galing sa kamay ng taong matagal na nating hindi napapansin. Kung ang kwento ni Gio ay nakagalaw sa puso mo, kung naalala mo ang vendor sa labas ng school, opisina o simbahan na lagi mong nadadaanan pero hindi man lang nababati, baka ito na ang panahon para baguhin mo yon. I-like mo ang video na ito, i-share sa pamilya at kaibigan at ipaalala sa kanila na bago iwasan o maliitin isang tao, baka dapat muna nating tanungin, paano kaya kung siya pala ang magliligtas sa amin balang araw? At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isaalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel na ito para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng mata, magpapainit ng puso at magtuturo ng kahalagahan ng respeto, pag-asa at ikalawang sa pagkakataon. Maraming salamat sa pakikinig at sana sa susunod na may magalok sa iyong ballpen sa kanto, hindi ka na basta lalayo. Baka doon nagsisimula ang susunod na pinakamahalagang pirma sa buhay mo. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!